February 11, 2025, yesterday, nag-umpisa na po yung official campaign period para sa national candidates ng senators at party list para sa midterm election 2025. At in connection with this, a week ago, nagbigay ng statement ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte na kung saan sa kanyang panawagan ay sinabi na marapat lamang na iboto ng mga mamayang Pilipino para sa Senado ay ang mga kandidato ng PDP laban, mga kandidatong didepensa at susuporta para sa nalalapit na impeachment hearing para sa kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte. Wow! Tama ba ang pagkakarinig ko? Tama, tambakol. Hindi na bago yan. Hindi na bago sa mga Duterte at nagmumula mula mismo sa kanilang mga bibig ang paghingi ng suporta sa mga mamayang Pilipino para sa kanilang mga personal at political interest. Hindi para sa kapakanan ng mga mamayang Pilipino, na mga mamayang Pilipinong patuloy na naghihirap, mga mamayang Pilipinong araw-araw na nakikibaka sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi. Ang hinihingi ni Duterte na ating iboto at ihalal sa 2025 midterm election para sa Senado ay mga kandidatong boboto ng no para sa impeachment ni Sara Duterte. No para sa pag-alis sa pwesto sa pagka-Vice Presidente dahil sa kanyang mga ginawang kabulastugan na naging dahilan upang i-file ang impeachment na ito laban sa kanya. Kayo, mga zombies na DDS na patuloy na nagpapaninlang, nagpapauto, nagpapakatanga sa pamilyang Duterte, patuloy na nagiging panatiko, kailan kayo magigising? Kailan nyo maintindihan na ang mga sinasabi kinikilos at ginagalaw ng mga Duterte ay hindi para sa inyo, lalo hindi para sa interes na nakararaming Pilipino, kundi para sa kanilang mga personal at politikal na interes. Hanggang kailan mga kababayan kong Pilipino, na mananatili ang mga ganitong uri ng politiko sa ating bayan? Ngayong 2025 midterm elections, pumili tayo ng mga politiko, mga kandidato na hindi naging bahagi ng mga tulad ng Duterte na political dynasties, na hindi kailanman nagkaroon ng batik ng korupsyon at pagnanakaw sa kaban ng gobyerno, na hindi nanahimik at naging bulag, pipi at bingi sa mga ginawang krimen ng Administrasyong Duterte sa war on drugs, na kung saan namatay ang mahigit 30,000 mamayang Pilipino natin. Lagi nating tatandaan na si Rodrigo Roa Duterte ang pinakainutil na naging presidente ng ating bansa. Bakit kamo? Noong 2016 na pumasok siya sa gobyerno, iniwanan siya ng pinalitan niyang presidente na si Pinoy Aquino ng 1 trillion surplus sa kaban ng bayan. Ibig sabihin, hindi negatibo, may pondong iniwan. Nang umalis si Duterte after 6 years, iniwanan niya ang bansa. Bukod doon sa nilustay niya kung saan man yung 1 trillion na iniwan ni Pinoy, iniwanan pa niya ng mahigit 7 trilyong utang ang bansa. Bagsak na ekonomiya. Mas lumalang korupsyon sa gobyerno. Hindi naman lihim yan. Paano nakapasok ang mga pogo? Paano nakakalat ang mga mainland Chinese dito sa ating bansa? Pumunta ka sa BGC, pumunta ka sa Manila, kung pumunta ka sa Parañaque, saan man panig ng Pilipinas, nagkalat ang mga Chinese. Yung mga faking birth certificates at Filipino citizenship ng mga Chinese. Hindi nasupil ang droga? Naandyan pa rin ang droga?
mga bagay na dapat nating unawain at balik-balikan. Ano nga ba nagawa ni Duterte? Puro pagpapahirap, bukod sa kanyang mga kabastusan na asal at kaugalian na ipinakita sa ating mga mamayan. Hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo. Sa loob ng 6 na taon, pinagtatawanan tayo ng buong mundo dahil sa kanyang kabastusan at kawalang-hiyan. So kung ang hiling ni Duterte sa ating mga mamayang Pilipino, ihalal natin ang mga tulad ni Bongo, tulad ni Bato de la Rosa, tulad ni Philip Salvador, at iba pang mga kandidato na sila daw ang didepensa at magbibigay ng botong no sa impeachment para kay Sara Duterte, ano na ang hinihintay na kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ng ating bansa? Malabo. So, tulad po na lagi kong hiling, tatapusin po muna natin ngayon ating episode. At tulad na lagi kong panawagan, please like and share po ang ating episode. At kung gusto po ninyong balikan yung ating mga previous episodes, meron po tayo sa YouTube channel lang, Chika Chika with Tambakol. Hanggang sa muli po, maging matalino sa pagboto. Ha? Tulad nga na sabi ng aking kaibigan, magbasa, mag-aral, mag-analisa. Ciao!